Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, trabahong abroad. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, like, and share po. Share niyo na rin po ito sa mga kakilala ninyo na naghahanap po ng mga legit agency dyan po sa Pilipinas na gusto at desididong mag-abroad. So wala na po tayong paligoy-ligoy pa. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang bansang Croatia. Ito po ay bandang Europe. Kung kayo po ay interesado, ito pong vlog ay para sa inyo. So itatalakay po natin yung mga legit agency po dyan sa Pilipinas na pwede nyo pong applyan para iwas na rin po tayo sa scam. At yung mga available po na job hiring ngayon taong 2025. Take note po, ito pong mga agency na sasabihin ko or tatalakayin ko ngayon po dito sa aking video o sa vlog ay dumidepende po ito sa mga buwan kasi may mga limit po sila hanggang kailan po sila mag-hiring. Advantage po, kung pupuntahan nyo po itong agency na to dyan po sa Pilipinas, kung currently po ay mag-a-apply po kayo sa bansang Croatia, ay hindi lang po itong trabaho na available nila or hindi lang po itong bansa na available nila. So advantage po ito. Pwede nyo po silang puntahan para makahanap po kayo kung saan man po yung talagang napupusuan yung bansa na puntahan or applyan at kung ano man po yung trabaho na gusto nyo pong applyan. So hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang mga available po na hiring po ngayon sa Croatia ay assistant cook, kitchen helper, cook, international cuisine, room attendant, store attendant, warehouse worker, heavy equipment operator, bus driver, publicator, assistant cook, production worker, chemical, gelatin preparation. Marami po kasi silang mga hiring ngayon sa Croatia. Machine operator, production line worker, steel fixer, warehouse worker, butcher, room attendant, light vehicle driver, heavy truck driver, assistant cook, steel fixer, electrician, electrical installer, light heavy machine. So kung may mga kakilala po kayong ganito yung mga experience po sa Pilipinas, pwede po silang mag-apply sa Croatia. So waiter, store attendant, welder, and then agri worker, receptionist, production worker, electrician, aircon technician. Alam ko maraming may aircon technician po dyan sa Pilipinas, ano? Yung mga mahaba na yung kanilang mga serbisyo sa pagiging aircon technician. Waitress. Alam ko marami ding waitress po dyan. Wood cutting machine, operator, and seawer. So yan po yung mga available sa bansang Croatia na hinahanap po nila ngayon. At ang ating babanggitin naman po ngayon na kailangan nyo pong paghandaan na isulat po ang aking babanggitin ng mga legit agency bound in Croatia. Ilalagay ko po mismo sa baba ng aking video. Ito po sa baba po na tinuturo ko yung pinaka-spelling nila. At babanggitin ko rin po yung kanilang mga address para po inyong mapuntahan. So, pwede nyo rin po silang i-search sa kanilang mga FB page kung meron man po at siguraduhin po na i-message po sila or i-email sila. Kung wala naman po silang FB page, pwede nyo po silang puntahan sa sasabihin ko pong mga address nila. So, ayan, naglagay na ako ng holder kasi medyo na nahirapan ako talagang iangat yung kamay ko kasi medyo masakit yung aking balikat. So, yung legit agency po ay tatalakayin natin ngayon. I-ready nyo na lang po yung ball pen, papel, lapis ninyo para may sulat nyo po yung pinaka-spelling po at isasabihin ko rin po yung pinaka-address po nila para mapuntahan po ninyo. So, yung number 1 po na legit agency bound in Croatia, BM Skyway General Services and Trading, address S2112 and 2114, Jepco Building 2118, MH Del Pilar, Malate, Manila Metro, Manila. So, yung number 2 naman po is Premier Global Recruitment OPC. Ang address po nila is Unit 30B, 30C, 30D, Bulgundi Corporate Towers, 252, General Hilpuyat,
Avenue Pio del Pilar, 1230, City of Makati, NCR, Port District, Makati, Metro, Manila. So, yun po yung pangalawang legit agency bound in Croatia. Ito naman po yung pangatlo is KMOX Philippine Inc. Hernandez Building, 1646, Evangelista Street, Makati City, Metro Manila. Yung pang-apat naman po is Hard-Earned Opportunities Inc. Ang address po nila is Unit 406, AP Building 1563 F, Agoncillo Street, Cor, Malate, Manila. So yung pang number 5 po is IMES Global Inc. Room 506, Diplomat Condominium, Rojas Boulevard, Cor, Russell Street, Pasay City. And then yung panghuli po is GCC International Manpower Agency. Ang kanila pong address is T344, T345, and T351, Mile Long Building, Amorsolo Street, Makati City, Metro Manila. So yung kanila pong details na hinahanap is no minimum educational attainment. So yun po yung pinakamahalaga kasi part po yung Croatia, part po ng Europe. So normally po, before nung nag-apply po ako, talagang humahanap sila ng college degree or college graduate o undergraduate. So ito po, ang pinakamaganda is no minimum no minimum educational attainment, and then meron din silang yung ibang agency po na nabanggit ko, hina-hire naman po nila is mga high school graduate. Yung iba naman po, vocational diploma, short course certificate. So ito pong mga agency na nabanggit ko ay iba-iba pong qualities ang hinahanap nila. So meron po tayong 18 years old and above, female and male, any gender po pwede pong mag-apply. Salary starts 600 euro to 1,300 euro. Depende po ito sa nabanggit ko job na kanina na nabanggit na napakarami na may mga machine operator, production line worker, iba-iba po. So, ang equivalent po or convert po sa Philippine peso, 600 euro to 1,300 euro ay 36,690 Philippine peso to 79 o almost 80k a month. So wala pa po ito kung mag-duty po kayo ng day off nyo, pag-dutyhin kayo or overtime per hour. So kunyari po 8 hours po or 12 hours tapos pinag-duty po kayo ng 2 hours, so plus pa po iyon. So yun po yung overtime ninyo. So may dalawa po tayong klaseng overtime. So meron tayong per hour kapag pag naka-duty kayo tapos in-extend kayo ng kung ilang oras, at meron naman po pag day off nyo pero pinag-duty kayo. So dalawang klase po ang overtime po sa abroad. So kung kayo man po ay interesadong mag-apply or may mga kakilala po kayo na gustong mag-apply bound in Croatia, applyan nyo na po ito kasi bandang Europe po talagang kahit papano malaking tulong na po ito sa mga may mga pangarap po sa buhay na gusto talagang mag-abroad, at lalo na po pag long-term service na po yung inyong mga experience dyan po sa Pilipinas or sa abroad na gusto pong lumipat sa Europe, sa Croatia, ito pong opportunity ay para sa inyo. So, pwede nyo po silang puntahan sa mga nabanggit ko pong address nila, or pwede nyo po silang search sa mga FB, sa mga legit na FB. May mga blue tick sila, yung iba na. So, take note lang po, ito pong mga palitan ng 600 euro to 1,300 euro per month, depende po sa inyong job na a-applyan po sa bound in Croatia, ay dumidepende rin po sa palitan. So, hindi po ito fixed na 36,000. Kapag binanggit ko po na 36,000 a month, kung 600 euro po, minsan po kasi tumataas, minsan bumababa pa po. So, depende po ito sa palitan kung kailan po kayo magpapadala. So, advantage din po, kasi para sa akin tip din po sa inyo, check nyo po muna kung magkano yung palitan sa Pilipinas, kasi iba-iba talaga sa oras. Minsan ngayong umaga mataas, mamayang gabi mababa na, or ngayon araw mataas, bukas mababa ang palitan. So ganun po, i-check nyo po muna bago kayo magpadala po sa Pilipinas kung halimbawa po ay magpapadala po kayo. So, take note din po sa mga mag-a-apply, wag po muna kayo basta-basta magre-resign sa inyong mga trabaho, kasi marami kasing aplikante na porke po nag-a-apply po sa abroad,
kinabukasan nagre-resign na. So wag po ninyong gawin iyon kasi pag-apply po sa abroad, hindi po biro. Una-una po ang gastos. Kung pag-reporting kayo ng agency, syempre another gastos. Kung may mga requirements kayo na gustong pakuhain, baon nyo, syempre hindi naman kayo po pwedeng mag-apply na gutom kayo, kailangan nyo kumain. Syempre kahit papano, habang may work kayo, ingatan nyo po muna yung work ninyo. Kailan ba tamang pagre-resign sa trabaho? Kung kayo po ay currently na nagtatrabaho sa Pilipinas, the best po sa akin kung meron na po kayong visa. Kasi kapag may visa na po kayo, anytime po pwede na rin po kayong mag-resign dahil estimated 1 to 3 weeks po meron na po kayong flight. Pero mas maaga po kasi minsan 2 weeks lang may flight na. So yun po, pag dumating na po yung visa ninyo, meron na po kayong K or karapatan na mag-resign. So marami kasing kababayan natin na nag-apply pa lang ngayon, hindi pa kayo nagme-medical, nag-resign na. So, kawawa naman po kasi ang laki talaga ng gastos pag sa abroad at hindi po biro ang gastos. Mas mainam po. Tapos po ninyo ang inyong kontrata at wag po kayong uuwi basta-basta kasi ang hirap mag-apply lalo na po kapag meron po kayong record na unfinished contract or break contract kayo. So mahirap na po, hindi na po siya katulad ng dati na kahit break contract o hindi kayo finish ng contract, po pwede. Ngayon kasi mas gusto nila, lalo na pagka ex-abroad, mas gusto nila as mas mabilis nilang hinahire yung mga finished contract. Ano man pong trabaho, domestic helper man po yan o machine operator, kahit ano man pong trabaho, mas mainam po finished contract or long term talaga yung pinakakontrata niyo sa isang company or isang employer. So, yun po yung pinaka-tip ko po sa inyo para mabilis po kayong i-hire. Kung currently naman po kayo nagtatrabaho sa Pilipinas, mas mainam po at iwasan po natin na maglagay tayo sa information natin sa mga CV natin, resume na mga 6 months, 1 year. Mas mainam pong ilagay ninyo 2 years pataas ang experience po ninyo kasi yun po talaga yung pinaka-valid sa abroad kasi alam nila na pangmatagalan kayo, pangmatagalan tayong worker. So, alam naman po ng mga taga-abroad na masisipag tayong mga Pilipino. So, yun po yung pinaka-tip ko sa inyo advantage. Huwag po kayong maglalagay sa mga resume ninyo na mga 6 months, lower 1 year lang na mga experience ninyo kasi karamihan po talaga ang kinukuha nila is pang mataasan. Kahit na gaano man po karami ang experience ninyo, kung 6 months, 5 months, 3 months, 1 month, wala pa po kayong 1 year, medyo 50-50 po. Pero pagka marami kayo experience, tapos 2 years pataas at lalot na po especially kung yung isang employer o dalawang employer lang po o isang company or dalawang company, mas okay po yun. Pero kung gaano man po ilagay ninyo dyan sa resume nyo, sa CV nyo na ang dami-dami tapos 3 months, 4 months, 6 months lang experience ninyo, medyo alam niyo, medyo questionable din po kasi yun sa employer. Kaya mas mainam po talaga na maglagay kayo ng long-term talaga na working experience po ninyo. So, yun lamang po. Sana po ay nakatulong po ulit ako sa inyo. So, good luck po sa mga mag-a-apply bound in Croatia. Ngayon pong 2025, marami po ako i-share sa inyo ng mga work, job, hiring po sa abroad. Although hindi po ako sponsor ng kanilang mga agency, so take note po, hindi po ako sponsor. Ito po ay mga in-applyan ko before. Pag nandiyan po kasi ako sa Pilipinas, madalas talaga ako naghahanap ng mga agency na legit, ina-applyan ko. So, karamihan po ng mga binablog ko, talagang napaalis ako at talagang legit. So, marami pa rin kasing kababayan natin na i-scam. So, yun lamang po at maraming salamat.